Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Si Bongo, yan, si Bongo, senador na naman ngayon, pangalawang termino na. O, naghuhugas kamay. Ano daw siya? Legislator daw siya. Senator daw siya. Wala daw siyang pakialam sa mga proyekto na yan. Hindi niya raw trabaho yan. Kaya yung mga sinasabi daw na involved siya dyan, nag-impluwensya siya para sa kanyang pamilya, hindi raw totoo yan. Maniniwala ba kayo doon? Ha? Maniniwala mo kayo doon? Senador ka, sasabihin mo wala kang hindi ka man lang nag-impluwensya, hindi ka tumulong sa pamilya mo. Yung ama mo, may malaking construction company, CLTG, sa pangalan mo pa ang inisyal, Christopher Lawrence Tisorugo. Yung half-brother mo, may malaking construction company, Alfrego, o Alfrego Builders. O dalawang malalaking construction companies ng pamilya mo. Ang mga nakukuha nilang proyekto, ang lalaking pondo, tapos sasabihin mo wala ka man lang papel doon. Sinong niluloko mo, Bongo? Lukuhin mong linong mo. Wag ang mamamayang Pilipino. Ah, kunwari ka na hindi ka interesado diyan, ang kanya daw na trabaho, serbisyo, kalusugan, yun daw ang kanyang proyekto. Ay, maniwala diyan. Kunwari lang yan ang project mo. Pero, syempre kasabay niyan yung mga infra, flood control at iba pa, kumikita kayo diyan ng pamilya nyo. Yan yun. Hmm. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, hmm? Sa kainitan kasi ngayon ng mga proyektong ito sa flood control na siyang pinag-uusapan ngayon ng bayan, si Bongo siyempre, yung usual na Bongo, yung ugaling Bongo, na akala mo inosente, hindi sangkot sa kung anuman, doon sa war on drugs ni Duterte na mga patayan, ang palusot ni Bongo, hindi siya involved doon, pero ang totoo, siya ang nagiging runner ni Duterte sa mga command niya, sa mga order niya, doon sa magsasagawa ng mga operation sa war on drugs. At kapag naisagawa na yung krimen, naabot na yung quota, nagawa na yung target, sinong magbibigay ng reward? Si Bongo. Oh, maraming mga testigo niyan. Oh, kaya lang sinasabi ni Bongo, wala akong alam sa mga yan. Hindi ako sangkot diyan sa mga drug war na yan. Kuy alalay lamang ng presidente, maniwala naman tayo. Lahat ng mga appointees, mga appointments noon na pumapasok sa Malacanang, dumadaan kay Bongo. Ganyan ka makapangyarihan si Bongo. Kaya lang, sa mukha niya, akala mo ignorante, akala mo inosente. Ha? At ang kanyang pinukusan para matabunan, para hindi siya madamay dun sa mga madugong war on drugs na mga patayan. Oh, saan siya linagay? Malasakit. Malasakit centers. Yun ang binigay sa kanya ni Duterte. Oh, ito Bongo ang anuhin mo, malasakit center. Dito ka sisikat sa tao. Kasi ang makikita sa iyo ng tao, mabait ka, mapagmalasakit, yun. Ito na lang ang pukusan mo. O, yun. Di ba? O, yun nga. O, at naging effective ba? O, ang impresyon ng tao kay Bongo, mapagmalasakit. Pero yung kanyang mga transaksyon sa gobyerno na malalaking pera ang kinita, wala, hindi yun masyadong nakita. Kasi ang imahen nga ni Bongo, yung malasakit centers yun. At ngayon naman na senador siya, mainit na issue yung mga flood control projects, o dumidistansya na naman si Bongo. Parang si Villanueva. Parang si Villanueva, di ba? Kaagad-agad nagsabi, Secretary, wala ba ako, naglabi ba ako sa inyo? Humingi ba ako sa inyo ng projects? Akala mo wala siyang kilala sa DPWH. Akala mo wala siyang impluwensya sa DPWH. Si Villanueva. O ngayon, nagkakalat ngayon, lumalabas ngayon na yung controversial na flood control king ng Bulacan na si District Engineer, dating District Engineer Henry Alcantara, ay close pala sila, BFF pala sila, ang daming pictures nagpapatunay, ang daming events magkasama sila. O ngayon, pero naghuhugas kamayan si Villanueva kasi nga mainit yung issue eh. Mainit yung issue. So ayaw nilang ma-associate yan sa mga flood control na yan. Pero kung hindi mainit yung mga issue na yan sa flood control, pinagmamalaki nila, kanila yan, kanila to, silang lumakad yan, yung pondo na yan, silang gumawa ng paraan yan. Ngayon, panay sila naghuhugas kamay lahat. Itong si Bongo, naghuhugas kamay din.
Naghuhugas kamay din. Hindi daw siya diyan, legislator daw siya, mambabatas siya, senador siya, hindi niya raw gawain yan. Eh, maniwala naman kayo. Yung Alfredo lang yung Alfredo, yung sa half brother niya, 2023-2024, hindi na yan panahon ni Duterte, panahon na ni Marcos yan. 2023-2024, 320 million. Sa Davao lang yon. Davao City, flood control lang yon. Hindi pa kasama doon yung ibang projects, road concreting, paggawa ng mga tulay. Hindi. Yung flood control lang yun. Yun, si Bongo. And yet, ang lakas ng loob magsabing hindi siya involved dyan. Hindi siya involved dyan. Ah, ganyan naman sasabihin nila, wala akong papel. Sino naman maniniwala niyan? Sino naman maniniwala niyan sa kalakaran sa Pilipinas? Oh, pag nasa gobyerno ka, hindi mo man lang hindi ka nag-impluwensya na yung magulang mo na may malaking construction company, hindi mo tutulungan mabigyan ng proyekto? Ha? Mabuti kung sa Pilipinas ang ginagawa talaga ng mga senador at mga kongresista ay paggawa ng batas. Hindi. Sila ang lumalakad ng mga proyekto na yan. Alam naman natin yan. Sila ang mga proponents niyan. Kaya nga nagkakagulo sa Kongreso pera ang pinagkakaguluhan mga proyekto nag-aagawan sila Kaya nga may insertions Kaya nga doon sa 142.7 billion ni nakuha ni Chis Escudero, may nakalagay doon 3 billion for Senator Bongo. May nakalagay na nga doon, may ebidensya na for Senator Bongo, 3 billion. Tapos ngayon magsasabi pa. Okay, sabihin pa nating malasakit centers daw yon ang nandun. Pero, ngayon, nagrereklamo nga si Amy Marcos. Galit si Amy Marcos. Bakit daw hinuhold yung mga proyekto ng oposisyon, ng mga kasamahan niya, ibig sabihin yung mga pro-Duterte. Sila Bongo yun, hinuhold daw ng Malacanang. Sabi naman ng Malacanang, hinuhold namin yan, 60 to 80 billion yan na pundo. Pero insertions yan. Insertions yan. Di ibig sabihin, may insertions sila Bongo. Hinuhold ng Malacanang ngayon. Nagkakagulo sila. Di ba? Yan yung malinaw dyan. Kaya itong issue kay Bongo na ano daw siya, hindi daw siya involved. Walang tayong maniwala dyan. Tayo magpapaloko dyan. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan, hindi totoo yan. Sino namang maniniwala dyan? Senador ka, napakamakapangyarihan mo, tapos wala kang, hindi ka man lang nag-impluwensya na mabigyan ng proyekto ang ang kapatid mo, half-brother mo, Alfredo. Go pa naman ang pangalan ng Alfredo. Alfredo Builders. Nakakuha nga ng 329 million noong 2023 to 2024, 329 million. Sasabihin mo hindi ka doon? Tapos yung father niya may kumpanya, construction company, CLTG. Hindi rin siya nag-impluwensya doon. Maniwala naman sa inyo. Ay, wag nyo nga. Tell it to the Marines, Bongo. Wag kami ang inyong pinaglulok. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.